Okay, good day. So let's solve data and now let's solve midterm examination for statics of rigid bodies. So ito basic na midterm exam lang, no? Baka mabash tayo, hindi madaling pa-exam si sir. So, yung exam is using their student number. So, input nyo lang. So, sample student number lang to na hinanap ko lang. So, P1. P1 is equal to 20 plus E, no? Pag mali kayong mag-substitute dyan, no? Babagsak, babalik ko kay grade 20 plus E plus F. So, ano yung E plus F natin? Yung 1 plus 9. Or that is 30. Ano yan? Next, P2. So, what's the value of P2? 15 plus C plus 9. That is 25. Or 10 plus A plus B. So, that is 17. Kung mental, kaya nyo. Go. 19 plus 20, 39. So, kailangan ko pa siyang i-calculate. So, DN din yan natin. So, W15 plus F. So, that is 14. Taker kayo dito dahil ito yung mga values na gagamitin nyo sa lahat ng problem. So, 10 plus F, 19. 15 plus F, 24. 15 plus C, 16. 5 plus E, 6. 10 plus F, 19. 20 plus A plus B plus C, 27. 20 plus D plus E plus F, 50. 69, ay, favorite number. 50 plus A, 51. 700 plus F, 709. Okay? So, copyhin lang natin yung values na yan. And then, ita-transfer natin yan sa given. So, determine the resultant of the four forces acting on the dam and locate its intersection with the base AB from point A. So, yung resultant niyan, so hindi natin alam kung nasa. So, for example, ito yung resultant. So, hinahanap natin si distance x. So, ito na yung problem. So, i-paste ko na lang yung values para input natin. So, P1 that is equal to, baba natin. P1 is 30. So, lagay mo lang 30. Lagay natin kulay. Lagay natin blue. 30. P2, 25. P3, 17. P4, 39. L1, 16. Lagay natin kulay na ganyan. 16. L2, 6. L3, 19. L3 over 2, 19 divided by 2, 9.5. Okay, theta, wala. L4, that is 4. Hindi ako nagkakamali. 16 divided by 4, that is 4. Okay? So, ngayon, meron tayong mga forces. No? Si theta, paano nyo kukunin si theta? So, this is theta. So, di ba kapag naka-component kayo dyan, no? Kukunin yung component nito. This is vertical component. So, kung from the horizontal yung theta natin, magiging from the vertical na si theta. So, ito si P1y, and then this is P1. Ay, mali. P1y pala to. Ito si P1x. Okay? Okay? No? So, first step, kunin muna si theta. So, paano kunin si theta? Gamit lang yung triangle, no? So, how to solve for the triangle? So, di ba, gamitin nyo itong triangle na yan. Ayan. Home si theta. So, ibig sabihin, ito si angle theta. So, ano yung height natin dito? So, ito 16 yung buo. Tama. Tapos, ito 4. So, 16 minus 4, that is 12. So, yung horizontal distance naman ng base natin, that is 9.19. So, ano yung hypotenuse? So, syempre, Pythagorean theorem. Tama.
12 squared plus 19 squared. So what is the value of square root of 12 squared plus 19 squared? Square root of 505. Store ko na lang sa A. So, square root of 505. So, kailangan ko yung value ni sin theta. So, the sin theta is opposite, di ba? SOHCAHTOA. So, tandaan nyo si SOHCAHTOA. So, yung sa dugo nyo na to, SOHCAHTOA. So, SOHCAHTOA opposite over the hypotenuse. That is equal to, which is opposite? That is 12 over square root of 505. What is the cosine of theta? That is the adjacent over the hypotenuse. So, that is 19 over square root of 505. Okay? So, meron ka ng mga values. Ngayon, pwede na tayong gumamit ng summation ng forces, no? Dahil ito na yung assumption natin. So, di ba that is, ito si Rx. So, hindi natin na lang kung nasan siya. So, lagyan mo na lang Rx. And then, meron ka di Ry. Okay? Hmm. Okay na yan, tama? Oh, nagagalit. Charis. So, summation lang ng forces, horizontal, that is equal to the Rx, no? So, pag samasamahin lang natin yung mga horizontal, ano yung mga horizontal forces? Itong si 39, tsaka si P1. X, wala naman ng ibang force, no? So, that is equal to Rx. That is equal to, ano ba yung mga Rx? Si 39, positive to the right. Assume natin to the right positive. Minus P1x. So, that is 30. So, si angle theta is naka-opposite. So, ibig sabihin using sine of 30. So, that is magkano si Rx? So, sorry, sine of 30. Sine of theta. I'm so sorry. So, that is 39 minus 30. So, ang sine natin is 12 over square root of 505. So, magkano si Rx? It is equal to 39 minus 30 times 12. Bigyan ko ba sinasabi? 39 minus 30 times 12 over square root of 505. 22.980 kilonewtons. So, ibig sabihin, ito na si Rx. Ry, what's the value of Ry? So, dagdagan ko lang thickness. Gawin ko. Summation ng forces along vertical is equal to Ry. So, ano yung Ry natin? So, summation ng forces vertical, Ry. Assume natin, upward positive. So, ano-ano yung mga forces upward? Nandiyan dyan si 25. Vertical, sorry. And then si P1y. No? Tatlo lang. So, you have negative 25 kasi downward. Minus 17 minus 30. So, yung 30 natin, yung Py1, that is cosine of theta. So, what's the value of cosine of theta? Substitute lang natin. Minus 17 minus 30. Ang cosine of theta is 19 over square root of 505. Pwede nyo gamitin yung angle theta, no? Pero mas nadadalian lang kasi ko dito, no? So, negative 25 minus 17 minus 30 times 19 over square root of 505. That is equal to negative 67.365 kilonewtons. Okay, so this is the R1. Ayan. So you have R1. How to solve for the R?
No? So, di ba ang formula natin ng Ri, that is equal to the resultant. R is equal to the square root of Rx squared plus Ry squared. So, what's the value of R? Store ko na lang ito sa C. Tapos yung isa, store ko ito sa A. Nasa B. So, let's figure it out. B squared plus C squared. So, that is 71.176 kilonewtons. O ngayon, tinatanong kung yung resultant ba natin ay mag-act sa 1/3, no? So, ngayon, kukunin natin yung moment niya, no? So, ngayon dito pwede namang hindi nyo gamitin yung kung hindi mo itatama si RY, okay lang din. Sa inyo itama na yung direction ni RY, no? So, dito assume natin, so, di ba, yung resultant natin, di ba meron tayo dito ang resultant. So, ngayon, tinatanong ko saan siya mag-act. Okay? So, siguro nandito yung resultant natin. Somewhere here. Ang drawing. Yung resultant mo, correct na natin na yung resultant natin. So, di ba ang sabi dyan, si Rx, yung kulay ko. So, ito si Ry. Tapos, ito si Rx. So, ibig sabihin, ito na yung resultant natin. No? Total result. So, tinatanong kung ano yung distance niya from point A. No? So, di ba gamit yung principle of transmissibility of a force? So, ito na si Ry. Ito din si Rx. No? Kasi equal naman siya. So, ngayon, mag-moment na lang tayo sa A. No? Di ba? Gamitan natin ng moments. So, summation ng moments at A is equal to the moment at A. So, yung moment at A, ito yung pinoproduce ni resultant. Yan yung moment na produced by the resultant. No? So, that is Ry times X, yung distance niya. Tama? So, dito tinama na natin yung direction niya. So, ibig sabihin, yung Ry natin magpo-produce ng counterclockwise. So, lahat ng moment na magpo-produce ng counterclockwise ay positive. No? So, let us assume counterclockwise positive. So, ano-ano yung mga movement forces na magpo-produce ng counterclockwise? So, ito. So, ito ay yung moment natin dito sa point A, no? So, magmo-moment si 39. That is summation ng moment at A. So, that is equal to 39. Negative, no? Kasi positive, no? Negative 39 times ang moment arm niya is L1 over 3. So, 16 over 3. Tama? Plus si P2. No? Si P2 ay magpo-produce ng counterclockwise dito sa point A. So, that is P2. What is the value of P2? 25. Ang moment arm niya ay, ang moment arm ni P2 ay yung 19. Diba? Simula dito, that is 19. Tapos yung kalahati ng 6. So, 19 plus 3. Plus, si P2. Si 17, no? Ba't nabura to? Anong value nito? Si P2, what is P2? 25. Nabura. This is 20. Si 17 ay, 17, ang moment arm niya is, triangle to. So, that is 2/3 ng 19. 2/3 ng 19. Si P1, no? Ito perpendicular na siya dito sa point A, no? So, that is equal to, so, kunwari, meron ka dyan triangle, no? Saan ba natin pwede drawing? Singit lang natin dito. So, di ba meron ka dito triangle? Ayan. So, kung L3 over 2 to, L3 over, ano ba yung 2? No? L3 over 2, nasa kalahati. So, ibig sabihin, ito si theta. So, ano yung value nitong C? So, using cosine of theta, that is equal to L3 over 2 divided by Z. So, ang Z is equal to L3
over 2 cosine of theta. No? So that is equal to 30 plus 30. Ang moment arm niya ay L3. Ang L3 natin is 19, kung hindi ako nagkakamali, divided by 2. Ang cosine of theta is 19 over square root of 505. So, saan galing si 19 over 505? Diba ito yung cosine of theta natin? So, ngayon, masisolve mo na si x. So, that is x. So, input mo lang sa calcu. So, that is equal to, kano yun? Negative 39. Negative 39 times 16 over 3 plus 25 times 19 plus 3, 22, plus 17 times 2 over 3 times 19 plus 30 times 19 over 2 times 19 over 0.50. And then, ano ba? 30, 25, no? Hindi man tayo nagkamali. Divided by natin sa RY. Yung RY natin, nakasave siya sa D, sa C, kung di ako nagkakamali. Divided by alpha C. Okay lang. Ibang sumobra. Negative 39 times L3, 16 over 3, double check lang natin. Then 25, that is 19 plus 3, tama. 17 times 2/3 ng 19 plus moment arm, that is 30 multiplied by 9.5 over the cosine of theta. Ulit? Hindi na malibahan. Okay, 17 times 19 times 2/3. 19 plus 3, 22. Eh, sorry. Divided by 67.36. 16. Iba yung nakuha ko. Saan mo ulit? Input natin sa calcu. Let's see. Negative 39 times 16 over 3. Hindi ito yung gusto ko sabihin. Plus 25 times 19 plus 3 plus 17 times 2/3 ng 19 plus, magpuproduce pa rin siya, that is 30 times moment arm, that is equal to 9.5 over cosine of theta. 19 over square root of 505. Ayan, o ba't na bago? Divided by 67.36. Ayan, yung sagot. 13.277 meters. Then, tinatanong kung mag-a-act ba siya sa 1/3 niya, no? So, for example, ito yung base natin. So, di ba that is 25 yung distance? Tama? And then, tinatanong natin daw yung sa tatlo sa middle thirds. So, that is 25 divided by 3 decimal places. So, that is 8.333, 8.333,
3, 3, 3. And then, ang tinatanong is, nasan daw, di ba, 13? So, assume natin nandito yung ry. So, dapat, nasa middle third siya, no? So, this is 13.277. So, dapat, nandito lang siya sa, para masabi mong safe, dapat nandito siya sa within 1/3 or L over 3, middle thirds, no? Ng base ng dam. So, ibig sabihin, the answer is no. No? Ayan. Okay, copy paste. Okay. Sabi nila po. So, yun. Medyo madali. So, baka malihilo lang kayo sa pag-ikot ng mga forces. No? So, kapag ganyan yung mga problem, mahalaga yung labels, no? Lalo na dito. Para di kayo nalilito. Tingnan niyo yung drawing ko, di ba? Ang pangit. Charot. Pero, yan, nasa sa inyo yan. Dapat maganda yung drawing nyo, yung free body diagrams nyo, no? So, kasi nasa maganda, malinis. So, kahit gumamit kayo ng kulay, lalo na sa mga free body diagram. Okay? That's all. Next problem tayo mamaya.